reality mga kaibigan, mga kapatid, isang beses lamang tayo mabubuhay sa mundong ito. At huwag mo nawang hayaang mangyari na sa paglipas ng panahon ay hindi mo man lang binigyan ng puwang sa iyong puso ang Panginoong Jesucristo. Huwag mo nawang hayaang mangyari na sa iyong pagpanaw sa mundong ito ay hindi mo man lang kinilala o sinampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang mga tao ay masyado tayong sigurista at masyado tayong preparado sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Gayon din nawa mga kaibigan, mga kapatid, kung paanong pinaghahandaan natin ang mga material things, ang mga worldly things, bakit hindi natin paghandaan yung pupuntahan natin pang eternal? Dahil ang mga bagay dito sa mundong ito ay pansamantala lang lahat yan, kaibigan, kapatid. Lahat yan ay lilipas. Ang iyong katawan ay mabubulok, masisira. Pero ang iyong kaluluwa ay magpapatuloy. Kaya't huwag mo nawang hayaang mangyari na darating na lang ang iyong takdang araw na hindi mo man lang binigyan ng puwang sa puso mo ang Panginoong Jesucristo upang siya'y sampalatayanan mo. At ang problema sa mga tao kung paanong sigurado sila sa ibang mga bagay, pagdating sa kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Jesucristo ay diyan naman nagdududa. Kaibigan, kapatid, kung hindi mo pa natitiyak ang iyong patutunguhan pag dumating na ang iyong takdang araw, ay dapat mong panoorin ang video na ito. Lahat tayo ay mamamatay dahil sa ating mga kasalanan according to Romans chapter 6 verse 23. At hindi lamang yan po yung physical death, kundi spiritual death. Yan po yung tinatawag na dagat-dagatang apoy o separated na tayo sa Diyos magpakailan paman. So sino yung mga mamamatay na nagkasala? Lahat tayo according to Romans chapter 3 verse 23. Gaano kaiksi ang buhay? Hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo? Natitiyak mo ba na bukas ay buhay ka pa? According to James chapter 4 verse 14. Gaano kaiksi ang buhay? Para lang yang isang singaw. Na pag maya-maya mo ay nandyan, ay maya-maya rin ay mawawala na. Ganun lamang po kaiksi ang buhay. Nakatakda ba ang kamatayan sa tao? Yes, according to Hebrews 9:27. Yan po ay may takdang araw sa atin kung kailan tayo mamamatay. Pero ikaw na tao, tayong mga tao, hindi natin nalalaman kung kailan dadating yan sa atin. Kahit ano ang dapat mong gawin, dapat kang maghanda doon sa kamatayan. Dahil alam mo, kaibigan, kapatid, pag dumating na ang iyong takdang araw, ikaw ay lumisan na sa mundong ito at hindi nahugasan ng iyong kasalanan, hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil tatandaan natin, ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kahit kung ikaw hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nahuhugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, habang may pagkakataon ka pa, habang ikaw ay may lakas pa at nabubuhay ka pa, magpalinis ka na sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. You see, diyan pa lang makikita na natin walang kabayaran sa kasalanang nagawa natin. Kahit na ilang ulit ka pang gumawa ng mabuti, ikaw man ay magsimba linggo-linggo, kung saan ka mang umaattend na simbahan, hindi yan yung katiyakan ng kaligtasan. Dahil hindi malilinis ang kasalanan ng isang tao kung hindi lamang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Without the shedding of blood, ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ibig bang sabihin, huwag na lang tayong gumawa ng mabuti? Yan yung maling kaisipan ng mga tao pagdating sa kaligtasan. Tatandaan niyo po, sinabi ng Biblia, kung hindi dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi malilinis ang ating mga kasalanan. Nangangahulugan na kahit na ano pang gawin mo sa mundong ito, hindi yan yung makapaglilinis ng iyong kasalanan. Katumbas niyan ay yung kaligtasan. Dahil hindi ka maliligtas kung hindi nalilinis ang iyong kasalanan. Now, anong punto? Mga kaibigan, mga kapatid, hindi sa paggawa ng mabuti para makuha mo yung kaligtasan. Kung hindi, nauna ka munang naligtas, kaya ka gumagawa ng mabuti. Dahil tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, according to Book of Isaiah, lahat ng ating mga katwiran ay maruming basahan lamang yan sa harapan ng Diyos. Until such time na tayo ay nahugasan na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paggawa ng mabuti ay hindi po yan masama. Yan pa nga ang gusto ng Diyos, yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Pero hindi nangangahulugan sa paggawa mo ng mabuti, yan ang ikaliligtas mo. Kung hindi, naligtas ka muna kaya ka gagawa ng mabuti. Dahil tatandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, we are spiritually blind nung wala pa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ni ang paghawak ng Biblia, ni ang pananalangin na hindi natin kayang gawin yan. Until such time
nung tayo ay naipanganak na sa Espiritu or na-born again na tayo, dyan pa lamang po natin hinahanap yung salita ng Diyos. Dyan pa lang tayo nakikipagsangguni sa ating Panginoon. At hindi rin nangangahulugan na porket yung kausap mo na sinasabi niyang ligtas siya, ay paniniwalaan mo ng ligtas siya. Dahil tatandaan natin, sinasabi ng Matthew chapter 7, by their fruits ye shall know them. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, mayroong bunga ang kaligtasan. Ano yung bunga ng kaligtasan? Yan po yung mabuting gawa. Ngayon, paano ka malilinis ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Alam mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na ang kanyang dugo ay dumanak para sa marami sa ipagkakatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, nung sinabi niyang it is finished, tetelestai sa Greek, yan po ay tinapos niya na yung salvation. Ibig sabihin, ang gagawin mo ay sumampalataya ka. Hindi lamang sa iyong bibig ikaw nagsasalita na ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo. According to Romans chapter 10 verse 9, ang ating pananampalataya ay dapat nanggagaling sa ating puso. Yan po yung pananampalatayang nakakapagligtas. Yung galing sa puso, hindi yung galing lamang sa nguso, dahil marami ng mga tao ngayon na sinasabi kilala nila si Kristo. Sumasampalataya sila kay Kristo, pero titignan mo yung buhay, napakataliwas sa sinasabi ng Biblia. Dahil ang totoong niligtas ang ating Panginoong Jesucristo, according to 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tayo ay binago na. Ibig sabihin, yung mga lumang bagay ay wala na yan dapat sa atin. Kung totoo mong sinampalatayanan ng Panginoong Jesucristo, ay meron po yung bunga. At ang bunga po niyan ay ang kabutihan at ang magagandang gawa sa kapwa. Ganito na lamang po para mas maunawaan nyo ang aking sinasabi. Kung ako nakikita nyo na sinasabi ko sa social media, na ako, alam ko kung sino yung aking sinampalatayanan, kaya't alam ko kung saan tutungo ang aking kaluluwa pagka dumating na ang aking takdang araw. Ibig sabihin, nangangahulugan na alam kong ligtas na ako. Pero may pagkakataon nakita nyo ako somewhere. Tapos ang ginagawa ko ay puro kabulastugan lamang. Nagbibisyo, nagiinom, naninigarilyo, nagsusugal, nambababae. Tingin nyo po ba ay totoo lahat ng aking sinasabi sa social media kung ganyan yung makikita nyo sa aking pamumuhay? Yun ang ibig ko sabihin mga kaibigan, mga kapatid. Ang totoong niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yan gagawa ng ayaw ng kalooban ng Diyos. At ang mas gustong gawin yan, yung kalooban lamang ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Diyan mo makikita yung totoong may pananampalataya galing sa puso sa ating Panginoong Jesucristo, dahil ang Diyos ay kayang magbago sa kahit na ano pa man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong sitwasyon, ay kayang-kaya kang baguhin ng ating Panginoon, dahil yan ay ang paglinis ng banal niyang dugo sa ating mga kasalanan. At dahil meron ng banal na spirito na mananahan sa atin upang mag-guide sa atin sa paglakad sa mundong ito. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, yung nakita niyong video niyan at yung mga sinasabi natin kanina pa, huwag mo nawang hayaang mangyari sa iyong buhay. Nalilipas ka na lang at dadaan ka na lang sa mundong ito na hindi mo tinatanggap ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ay napako sa krus, namatay, inilibing, upang ikaw rin naman ay makaranas ng kaligtasan na buhay na walang hanggan. Dahil tatandaan mo, kaibigan, kapatid, according to John chapter 14 verse 6 at according to Acts chapter 4 verse 12, wala na pong ibang kayang magligtas sa ating mga kaluluwa. Wala nang ibang pangalan, hindi ang reliyon, hindi ang simbahan, hindi ang pastor, hindi kung sino-sino pa man, hindi ang iyong mabuting gawa, hindi ang iyong pagsisimba linggo-linggo ang magliligtas sa iyo. Ang kayang magligtas sa iyong kaluluwa, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya kaibigan, kapatid, ngayon pa lang ay sumampalataya ka na sa ating Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.